Natatawa ko. Opo. Si Laila De Lima, gusto niyang magdemanda ngayon kasi daw naabsuelto siya. Dedemanda daw niya at isa sa mga dedemanda niya si dating Secretary Vitz Aguirre. Oh. Dahil for wrongful prosecution. Parang ginipit lang daw siya. Kasi parang kinoach daw. Yung sinasabi niya, tinuruan daw yung mga witnesses. Yung parang ginagawa ba di umano ni Riz Ontiveros yung sinasabi ng mga witnesses na sila daw ay tinuruan. Opo. Yun ang gustong ipalabas o palabasin ni De Lima. Alam mo, eto naghahamon na rin tayo. Hindi naman ako hindi ko naman hahamunin i-demanda tayo rito kasi madadamay siya Tony Rante. Hinahamon ko si siyempre, siya yung manager Hinahamon ko si Laila De Lima na i-demanda niya. Sino? Si Vitz Aguirre. Bakit? Kasi para lumabas ang katotohanan. Unang-una, ang lakas ng loob nitong si Laila De Lima na magdemanda na parang pa-victim siya. Sabi ko nga sa iyo teka muna. Miss De Lima, sinasabi mo malicious prosecution o wrongful prosecution ng ginipit. Hindi ba ikaw nagdemanda kay GMA ng electoral sabotage? Di ba? Noon, ano? Oo. Ano nangyari? Di ba absuelto? Di wrongful prosecution ka rin? Hindi ba ikaw ang nagdemanda, nag-case development nung plunder kay Mrs. Arroyo? Ala. Wrongful prosecution ka rin? Ala. Absuelto hindi ba nung nag-TRO ang Korte Suprema, hindi mo sinunod? Di ba contempt of court ka dapat doon? May petisyon. Hinihintay natin. Di ba? Di ba umamin ka that you violated the law by committing adultery? So, wag ikaw ang po-fronts na magmamalinis. Ayun. At sasabihin ikaw ay biktima ng biktima ka rin Ayun. Ilan ang pinersecute mo noong panahon ni Noy Noy? Yung mga kalaban sa politika, absuelto lahat. Ikaw ang nag-file lahat niyan. Di ba? Delikado. So wag kang ganyan, ma'am. Gawain mo yan wala naman nagdemanda sa'yo. Buti na lang mapagpatawad si Mrs. Arroyo. Nung sinasabi ko i-demanda ka, sabi wag na. Kasi gano'n na nga itsura, di-demanda mo pa. Kawawa naman. Grabe ka, Hindi, yung mukhang malungkot. Wala naman akong sinasabi. Sad siya. Di-demanda mo. Ikaw naman, Sorry wala po. naman akong sinasabi. Di ba? Pero attorney, what if ituloy nga? Anong mangyari ngayon? Okay. Sasabihin mo. Eto. Para hindi ka na manghula, heads up ka na. Although, usually kami mga lawyers, we keep our cards close to our chest. Yes. May mga dokumento po. Ma'am, sasabihin nyo si Aguirre ay kinoach itong mga witnesses laban sa inyo. 2013 o 2014 pa lamang yata. Etong sinasabi nyong witnesses laban sa inyo, naging kliyente ko yung mga yan. Yan ang sinasawag na Bilibid 19. Believe it or not, Bilibid 19. Ano yung Bilibid 19? Madam De Lima, nung Secretary of Justice ka, nilipat mo yan from Bucor to NBI. Nilipat mo. Inkomunikado. Ayaw mong pabisita sa pamilya, ayaw mong pabisita sa abogado. Kinailangan pumunta kami sa Court of Appeals para humingi ng writ of amparo para payagan kaming bumisita. Unconstitutional nga yung ginawa mo Ano nakalagay sa Bill of Rights? Bawal yung inkomunikado, pero inkomunikado ginawa mo. Bakit? Bakit mo ginawang inkomunikado, Madam Laila De Lima? Ang sabi sa akin ng mga kliyente ko, kasi daw nagkagulo-gulo yung drug trade sa Bilibid at
nagkaroon ng power play, nilagay mo sila roon, kaya inkomunikado para hindi sila makapagsalita kahit kanino tungkol doon sa drug trade. 2013 o 2014 to, kukunin ko yung mga dokumento. Hala. Sila ay nagsalaysay na ikaw ay involved sa drug trade. 2013 pa, wala pang Vitaliano Aguirre noon sa Horizon. Ang si Vitaliano Aguirre noon ay kilala lamang yung nagtakip ng tenga noong impeachment trial. Di ba? Wala pang Duterte noon. Mayor pa lang si Duterte noon. Hindi pa sumusulpot sa Horizon. Ha? Nagbabala ka pa lang mag-senador noon. Bago sasabihin mo, kaya ikaw ay nagmanufacture ng witnesses, this very same witnesses, ay dahil ikaw ay senador, kalaban mo si Duterte, si Aguirre ang may pakana ng witnesses na ito. Hindi po si Aguirre. Witnesses na to. Yun na ang sinasabi nitong mga ito laban sa'yo. 2013 o 2014 pa lamang. Real talk yan. Yes! Hindi ka pa, siguro nag-entertain ka na mag-senador pero hindi mo pa ina-announce ni hindi pa kilala. Kundi sa Davao, si Duterte. Wala pang Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Iyan ang sinasabi ng mga witnesses na yan at meron po tayong mga salaysay. Opo. Okay. Sa akin po sinabi yan. Wala pa po akong pakialam kay Duterte. Wala pa akong pakialam na senador kayo at kalaban nyo si Duterte. Wala pang Vitaliano Aguirre. Iyan ang sinasabi ng mga yan. Kung merong nag-coach at nag-pressure sa mga bumaliktad na witnesses, eh hindi po kami. Kasi consistent po sila. Nag-iba lamang sila nung nagkakaso na at nawala na si Duterte at naging si Pangulong Bongbong Marcos na ang Pangulo. Oh. Wala na kaming capacity mag-coach noon. Number 2, noon pong yan ay nagsalaysay, vinidyo po yan. Sino nag-video dyan? Public Attorney's Office, hindi kami. Bakit? Yung Public Attorney's Office, ang talagang mandate niyan ay upang yung mga mahihirap ay hindi maapi. Opo. Neutral yan. Walang kinakampihan yung Public Attorney's Office. Although yan ay operationally under the DOJ at ang hepe niyan ay may rank of Undersecretary of the DOJ, independent po yan sa DOJ. In fact, ang mga abogado ng PAO at ang mga abogado ng DOJ ay lagi naglalaban sa korte. So hindi po under ng DOJ, walang control sa judgment ng PAO ang DOJ. Ayun. Yan po ang nag-videotape si Persida Acosta Rueda. Ang kumuha po ng mga salaysay niyan, hindi po ako, hindi si Vitaliano Aguirre, yung mga abogado ng PAO, mga career officials. O paano namin i-coach yan? O sabihin nyo nga, so go ahead ma'am, i-demanda nyo si Aguirre, magte-testify ako na ganun. Kahit magpa-lie detector test ako, pahit sabihin kong mamatay na bungangkang ko, magsumpaan tayo ron, sabihin nyo rin. Alo. Yung salitang yun, mamatay na bungangkan mo, kung hindi totoo sinasabi. Sige, go ahead ma'am, make our day. Sana naririnig nyo ako, marami naman nakikinig dito. Pakisabi kay now Congresswoman and Prosecutor Laila De Lima na inignore ang TRO ng Supreme Court nagdemanda kay GMA na puro absuelto naman, magpapa-victim ka ngayon. Go ahead, sige, ilabas po natin ang katotohanan ma'am sa hukuman. Sige po, go ahead, hihintayin po namin. Baka lumaki problema, wag na lang. Bahala siya. Wag na lang. Paano man lalaki ang problema? Di ba may kasabihan? How can you face your problem if your problem is your face? Pero talagang ibang klase na talaga itong republikang ito Yung pang may ginawang kasalanan at mayroong lumalabas na mga aligasyon na may ginawang kasalanan, sila pa nagdedemanda. Parang si Risa Ontiveros, para tong si Laila De Lima, si pala pa mega na magdemanda. Talagang Freycinet Republic na tayo. Oh my God. Prefabricated concrete. Tigas. Hindi tinatabla ng earthquake. Ako mag-ombudsman pa si Remulla. Talagang prefabricated concrete.
Grabe Pero, na to, Freycinet grabe na to. Republic, wala namang infrastruktura. Okay. Paano yung Freycinet? Wala sa kalye, wala sa tulay, wala sa flyover. Opo. Nandoon sa mga tanggapan ng gobyerno. O parang yung mga... Ito mo naman, ngayon lang ako nakikitang prosecution, binabangayan yung impeachment court. Di ba? Opo. Salit na sumunod na rin, Freycinet Republic talaga. Yung kabago-bagong isang congressman, binabanata na si Chis Escudero. Wow naman. I mean, Ibig I sabihin, mas don't tama always sila. agree with Chis Escudero, pero yun naman tao Bartap Nacher, abogado, ang tagal ng senador, ikaw first time congressman, babanatan mo, Freycinet Republic. Yung isang abogado na kinagalitan ng Korte Suprema, yun ang nagmamarunong tungkol sa impeachment at trial. Freycinet Republic. Talagang puro Freycinet. Pero Naku, ano talaga naman katulad dito yung kay Atong Ang. Ito, hindi ko kilala yung si Atong Ang. Ano bang paki ko kay Atong Ang? Pero iiskandalo lamang ako. Hindi pa nga naghihiring, hindi pa nag-iimbestiga. Nadi-justify Hindi lang sasabihin parang guilty na. Sasabihin pa, nako, maraming pera yan, malakas yan. Mali yun. Oo, kayang bilhin niya ng mga hukuman. Ang tingin mo sa hukuman? Lahat Bayaran. kayang bilhin. Oo. Freycinet Republic din. Mali po yun. Ibig mo sabihin ng mga pangyarihan na-impluensya yung korte. Ibig mo sabihin na impluensya yung korte nung dinismiss yung kaso laban sa anak mo. Boying. Yung drug case. Wala, Yung nag-bounce bang back ibig mo din. sabihin, hindi nga maintindihan eh. Opo. Kakausapin mo ba? Di wala ngang investigasyon pa, di wala pa nga resolution yung DOJ, guilty na yung tao. Mali. Nakakainis lang, hindi dahil si Atong Ang siya. Ano ba namang pake ko kay Atong Ang? Opo. Nakilala ko yan a few times, pero hindi po kami close, hindi kami magkaibigan. May isang lilitaw, pati si Gretchen Barreto, Nadamay. idadamay. Hindi nyo ba alam yung principle ng res inter alios acta? Ano po yun? That yung acts of a third person at saka yung principle na a confession only binds the confessor. Ganito yan. Kaya meron pong tayong principle in law na ganyan. Eto. May pinatay ako. Halimbawa, Okay. pinatay ko si Dan Fernandez. Example lang naman. Dan Diaz na yan? Palitan mo yung apelido. Common naman marami namang Dan Fernandez. I-google mo, ang daming Dan Fernandez. Yung mahilig na rin siya mag-google. Ikaw talaga, mag-google ka, daming Dan Fernandez Sige na. lalabas. Anyway. Sige. Example lang naman. Okay. Nahuli ako. Okay. Sasabihin ko, para ako hindi makulong, hindi ako makonvict for murder. Sabihin ko, hindi po ako ang mastermind. Eto, nananahimik si Victor, ano? Sinong mastermind? Si Victor po. Hala? Si Victor Salonga. Ala? Inutusan ako. Binigyan akong 10,000 piso. Hala? Grabe naman. Ibig mo sabihin, paniniwalaan agad ako? Hindi, dapat. Hindi dapat. Hindi lahat ng tao absuelto na. Sasabihin ko, boss, magte-testify ako laban kay Victor Salonga. State witness ako. Immunity Ala. from suit. Hindi nyo ako ikukulong. Di lahat ng taong pumatay na Ganun na. gagawin. Ituturo na. Kaya may principle na res inter alios acta. Ayun. Maganda yan. Yan ay nasa Supreme Court. Maganda Pag yan, nangumpisal ka, totoo, pinatay ko pero inutos ni Victor Salonga. Patay. Yung confession ko na pinatay ko, admissible as against me. Opo. Pero yung as against Victor Salonga, res inter alios acta yun. Ayun. Kaya nga ulitin ko, otherwise, lahat ng tao na pumatay ay pwede na magturo, absuelto na siya. Mali Number yun. 2, kahit sino, pwede mong i-frame up, magbabayad ka lang ng witness, ituturo lang kung sino. Oo Di ba nga. yan ang ginawa nila kay Congressman Teves? That is the Teves playbook na sinasabi ni VP Sara Duterte. Yun din ang pala. ginawa nila kay Pastor Kibuloy, di ba? Puro Sinasabi, frame may up. armas, etc., etc. Hindi naman pala totoo. Yan din ang ginawa sa Farmally. Binigyan ng e-bike, binigyan ng pera para ituro yung si Crisel Mago. Nag-affidavit yun. May affidavit po yun. May sinumpaang salaysay yun na siya ay binayaran lamang. Ala.
Style nyo yan eh. Ala, mali yun. Bago, ang gagawin mo, kakausapin mo agad yung Chief Justice. Ay siya. Parang guilty na yung tao at naglalakad na at nagbabayad na ng mga huwes. Ano ba namang klaseng justice system yan ng Department of Justice? Makatapos gusto mo mag-ombudsman, bakit? Para maprotektahan mo si Pangulong Marcos. Kahit tapos na ang term niya ng 2028 kasi 7 years ang term ng ombudsman. Alam naman eh. Pero bagamat very obvious, tinutuloy nyo pa rin. Freycinet Republic. Ang kapal. Maraming konkreto. Reinforced. Maraming bakal. Buti pa yung mukha nila. Prefabricated concrete. At matibay yung flood control. Wala halos konkreto. Di ba? Giba agad. Yung 5,500 flood control. Wala. Saan pupunta yung semento? Sa mukha nila. Ala. Ay, nako, speaking of flood control, nako.